Sa labas ng isang kumikislap na restaurant, isang mahirap na lalaki ang nakatayo na nanginginig, walang laman ang bulsa, basag ang pride, habang dumadaloy ang lungsod sa paligid niya ng walang awa. Sa loob, tawa at mga chandelier ang nagniningning ng maliwanag. Pero sa pinto, ang gutom ay dumikit sa kanya na parang anino na ayaw umalis. Isang batang itim na waitress ang napansin siya. Lumambot ang mata niya nang makita ang sakit na malinaw na nakasulat sa pagod niyang mukha. Hindi pinansin ang mga rules, lumabas siya dala ang mainit na plato. Iniaalok ang pagkain kung saan ang mundo ay nagbigay lang ng katahimikan. Nanginginig ang kamay niya nang tanggapin ito, sinusunog ng hiya ang loob niya, pero pinipilit ng pasasalamat ang mga luha na sinusubukan niyang itago. Sa gitna ng tahimik na kagat, bumulong siya ng pangako, kalahating pag-asa at kalahating kawalan ng pag-asa. Papakasalan kita kapag yumaman na ako. Ngumiti siya ng mahina, hindi nanunuya, hindi rin naniniwala, pero iginagalang ang dignidad sa likod ng basag niyang salita. That night, nakalimutan na naman siya ng lungsod, pero ang kabutihan niya ay nag-ukit ng alaala na hindi kayang burahin ng panahon o kahirapan. Umalis siya na puno ang tiyan at mas mabigat ang puso, dala ang pangakong sinabi ng mundo na imposible. Umulan na parang nagsisil ng tahimik na kontrata, isinilang mula sa gutom, kabutihan, at pangarap na mukhang hangal. Bumalik siya sa loob, hindi alam na ang maliit niyang gawa ay naging turning point ng isang buhay na itinakda na magbabago. At sa dilim, nagdesisyon ang mahirap na lalaki na hindi magiging wakas ng gabing iyon ang kanyang buhay, kundi simula. Mga araw na naging buwan habang naglilipat-lipat siya sa mga shelter at kalye, paulit-ulit na inuulit ang kabutihan niya tuwing muling nagbabanta ang gutom sa pag-asa. Bawat odd job na nahanap niya ay pansamantala. Pero walang tigil siyang nagtrabaho, dala ng pangakong mas malakas kaysa sa duda. Malamig ang gabi, pero mas mainit ang determinasyon niya, paalala na isang plato lang ng pagkain ang nagpalit ng direksyon ng buhay niya magpakailanman. Nag-aral siya sa mahinang ilaw, natutunan ang skills mula sa mga scrap ng libro. Naniniwala na ang paglago ang tanging paraan palabas ng hiya. Madalas ang kabiguan, malakas na itinutulak siya pababa. Pero mas masakit ang pagtigil kaysa sa sakit. Kaya tumayo siya tuwing beses. Ang mukha niya ay naging tahimik na kompas niya. Hindi pa pag-ibig noon, pero patunay na mayroon pa ring kabutihan sa sangkatauhan kapag malupit ang buhay. Lumipas ang mga taon, magaspang at walang patawad, hinubog ang kamay niya ng mga peklat at ang isip ng disiplina at ambisyon. Dahan-dahang dumating ang mga oportunidad, maliit muna, pagkatapos lumaki habang nagiging matalim na focus at skill ang dating gutom niya. Sumunod ang pera sa pagsisikap, hindi biglaan, pero patuloy, bawat hakbang ay nag-aangat sa kanya palayo sa lalaking nakatayo sa pintong iyon. Sa wakas ay dumating ang tagumpay, mabigat at hindi maikakaila, pero nanatiling nakakabit ang puso niya sa isang utang na kabutihan na hindi pa nababayaran. Isang gabi, yaman na sa wakas, naalala niya ang pangakong sinabi sa kahinaan, at nagdesisyon na oras na para bumalik. Ngayon ay maisuot na confidence, naglakad siya patungo sa nakaraan, hindi sigurado kung naaalala pa ba niya ang salita ng isang mahirap. Pareho pa rin ang glow ng restaurant na may mainit na ilaw, pero mas matangkad na siya ngayon, nagkakabanggaan ang mga alaala sa kanyang makintab na sapatos. Sa salamin, nakita niya ulit siya, mas matanda na, maganda pa rin, gumagalaw ng may kalmadong lakas na hinubog ng mga taon ng serbisyo. Mas malakas ang tibok ng puso niya kaysa sa trapiko, natatakot na walang halaga ang tagumpay kung nakalimutan na niya ang gabing iyon ng gutom. Tahimik siyang pumasok, hindi agad napansin, dala ang yaman sa labas, pero humiliti na hinubog ng mga gabing hindi nakikita. Lumapit siya sa table niya ng propesyonal, nag-aalok ng ngiti na pamilyar pero malayo na, parang may panahon sa pagitan nila. Nagtagpo ang mata nila sandali, lumitaw ang pagkalito, habang nagpupumilit lumitaw ang pagkilala sa mga taong lumipas. Mahinahong nagsalita siya, inaalala ang pagkain, ang ulan, ang pangakong binulong nang wala siyang mayaalok kundi pag-asa. Natigilan ang kamay niya sa ere. Bumalik ang memorya ng malakas, napagtanto na ang lalaking nasa harap niya ay ang dating pinakain niya. Lumundag ang luha habang tinitingnan niya ang mukha nito, na bigla na ganito kaganap na binago ng buhay ang kapalaran niya. Nawala sa ingay ang mga kumakain habang pinupuno ng nakabahaging nakaraan ang espasyo, mas malakas kaysa sa kalampag ng baso at musika. Inabot niya ang bulsa, hindi para sa pera,
kundi para sa tapang na harapin ang tunay na ibig sabihin ng pangako niya. Sa sandaling iyon, huminto ang tadhana, naghihintay kung makukumpleto ba ang kabutihang ibinigay. Sinabi niya sa kanya ang lahat, ang mga kalye, ang mga gabi, ang mga kabiguan, at kung paano naging gasolina ng bawat pagbangon ang kabutihan niya. Tahimik siyang nakinig, dumadaan ang emosyon sa mukha niya, napagtanto na isang maliit na desisyon ang umugong sa buong buhay. Inamin niya na walang laman ang yaman hanggang sa sandaling ito, nakatayo sa harap ng babaeng nakakita sa kanya nang wala siyang makita sa sarili. Dumaloy ang mga paumanhin para sa pangako, sinabi sa gutom, natatakot na mukhang hangal na ito ngayon sa ilalim ng kristal na ilaw. Nagulat siya nang mahinang tumawa siya, sabay sabi, ang pag-asa na tapat na sinabi ay hindi kailanman hangal, mali lang ang pag-unawa ng panahon. Inilagay niya ang card sa mesa, hindi para magpakitang gilas, kundi para ipakita na bumalik siya, hindi bilang multo. Nagtinginan ang mga kasamahan niya ng nalilito habang naghahalo ang luha at ngiti. Hindi alam na saksi sila sa paglalahad ng tadhana. Inamin niya na mahirap din ang buhay niya, madalas hindi binabayaran ang kabutihan. Pero hindi niya pinagsisihan ang pagpapakain sa kanya. Inanyayahan niya itong kumain ng sama-sama, hindi bilang milyonaryo, kundi bilang lalaking hinubog ng kanyang awa. Nagdalawang isip siya, tinimbang ang nakaraan laban sa kasalukuyan, nararamdaman ang takot, pero may nararamdaman din siyang tunay at bihira. Sa labas, muling nag-ulan, katulad ng gabing unang nagkita sila, parang pinipigil mismo ng panahon ang hininga. At sa pagitan nila ay isang tanong na mas malaki kaysa pera, tinatanong kung makakaligtas ba ang pangako sa mga taon. Sa wakas ay pumayag siya sa hapunan, kalmado ang boses pero mabilis ang tibok ng puso. Hindi sigurado kung ginagaling ng tadhana ang sugat o muling binubuksan ang lumang peklat, dahan-dahang nag-usap sila sa mga alaala, nagbabahagi ng mga taon ng sakit at paglago, napagtanto na pareho silang nakaligtas sa bagyo ng walang suporta. Inamin niya, pinatay ng yaman ang gutom, pero hindi ang kalungkutan, ipinaliliwanag kung paano mas malamig ang katahimikan sa tagumpay kaysa sa kahirapan. Ibinunyag niya ang mga hinintay na pangarap at sakripisyo. Kung paano madalas humihingi ng lakas ang kabutihan habang nagbibigay ng kaunting aliw pabalik. Sa ibabaw ng mesa, nawala ang pera, naiwan ang dalawang kaluluwa na nagkakilala sa resilience na hinubog ng pakikibaka, pasensya, at tahimik na pag-asa. Inamin niya na mas natatakot siya sa pagtanggi kaysa gutom noon dahil ang mawala siya ngayon ay mawawala rin ang kahulugan mismo. Inamin din niya na natakot siya nang bumalik siya, muling binuksan ang kabanata na akala niya ay sinara na ng buhay magpakailanman. Sa labas, bumulong muli ang ulan ng mahina, katulad ng gabing isinilang ang pag-asa sa pagitan ng mga estranghero at ibinahaging pagkain. Wala siyang hiningi sa kanya, nag-aalok lang ng katotohanan, naniniwala na ang pag-ibig ay nakaligtas sa katapatan, hindi sa pressure o palabas. Maingat niyang tiningnan ang mata niya, hinahanap ang basag na lalaking minsang nanginginig sa pintuan niya. Sa tingin niya, natagpuan pa rin niya siya roon, mas matalino na ngayon, may peklat, pero ginagabayan ng kababaang loob at pasasalamat. At naintindihan niya na may mga pangako na naghihintay ng mga taon para subukin ng panahon, hindi nabubura ng distansya o takot. Humaba ang katahimikan sa pagitan nila habang naninirahan ang emosyon, arehong napagtanto na hindi aksidente ang pagkikita na ito, kundi naantalang sagot. Ipinaliwanag niya, ang tagumpay ay nagturo ng disiplina at sakripisyo. Pero ang awa na natutunan mula sa kanya ay mas mahalaga kaysa sa bawat deal. Inamin niya na marupok na ang tiwala ngayon, hinubog ng mga taon ng pagiging hindi napansin. Sa kabila ng malayang pagbibigay ng kabutihan, nakinig siya ng walang pagputol, naunawaan na hindi kayang bilisan ng yaman ang paghilom o burahin ang mga peklat ng paghihintay. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang pasensya sa kanya, hindi desperasyon. Isang lalaking hinubog ng panahon at pagsisikap. Wala siyang ipinangako na dakila ngayong gabi, pasensya lang at pagiging consistent, alam na dahan-dahang lumalago ang tunay na pag-ibig, hindi sa dramatic na pagbabalik. Bahagyang lumambot ang kanyang pusong may guard, nararamdaman ang katapatan na hindi kayang gayahin o bilhin ng pera. Sa paligid nila, muling umingay ang restaurant, hindi alam. Dalawang buhay ang tahimik na nagbabalanse sa marupok na pag-asa. Tinanong niya kung bakit siya bumalik pagkatapos ng lahat ng taon, natatakot na memorya lang siya na natupad. Tapat siyang sumagot, sinabing ang pasasalamat ang nagdala sa kanya pabalik,
pero ang respeto ang nagpanatili sa kanya na nakatayo ng may kababaang loob sa harap niya. Lumundag ang luha ng mapagtanto niya na hindi siya dumating para angkinin siya, kundi para parangalan ang kabutihan niya. At sa katotohanang iyon, isang bagong simula, humihinga ng mahina, hindi na nakakulong sa gutom o takot. Lumipas ang mga araw pagkatapos ng hapunang iyon, at napagtanto niyang iniisip niya siya, hindi bilang mayaman, kundi bilang lalaking naaalala. Iginalang niya ang espasyo niya, tumatawag ng mahina, pinapatunayan na ang pasensya ay hindi estratehiya, kundi value na hinubog sa hirap. Sumunod ang maliliit na pagkikita, simpleng lakad at kape, kung saan pinalitan ng tawa ang takot at naging ligtas muli ang katahimikan. Pinanood niya kung paano niya tratuhin ang iba, napansin na nanatili ang kababaang loob kahit mayaman, hindi nagbago mula sa gabing gutom siya. Dahan-dahang muling nabuo ang tiwala, ladrilyo sa ladrilyo, habang pinapatunayan ng aksyon ang mga salitang mahina pero consistent na sinabi. Hindi niya minadali ang pag-ibig, naunawaan ang nakaraan niya na nangangailangan ng pag-aalaga, hindi pressure na ikinukubli bilang debosyon. Maingat niyang ibinahagi ang mundo niya, pinayagan siyang makita ang mga peklat na iniwan ng buhay ng bihira, ibalik ang kabutihan. Malalim siyang nakinig, hindi nag-aayos, nanatili lang, pinapatunayan na mas mahalaga ang respeto kaysa solusyon. Napansin ng mga kaibigan ang pagbabalik ng ngiti niya, mas magaan na ngayon, hindi na nabibigatan ng mga duda na dala niya sa mga taon. Isang gabi, tinanong niya kung naniniwala pa ba siya sa pangakong ginawa noon, sa ilalim ng ulan at gutom. Ngumiti siya, sinabing, mas lumalakas ang pangako kapag sinubok ng panahon, pakikibaka, at tapang na bumalik. At napagtanto niya na dumating ng tahimik ang pag-ibig, hindi bilang pagliligtas, kundi partnership na isinilang mula sa pasensya. Isang gabi, sa ilalim ng malambot na ilaw ng lungsod, tumigil siya sa paglalakad, matatag ang boses, alam na nararapat ang sandaling ito sa katapatan. Nagsalita siya ng pag-ibig na natutunan sa pagkawala, sinabing ang kabutihan niya ang nagturo kung ano ang hindi dapat palitan ng tagumpay. Tahimik siyang nakinig, mabilis ang tibok ng puso, alam na hindi ito fairy tale, kundi pagpili na hinubog ng panahon. Gentle na inulit niya ang pangako, hindi bilang mahirap na nangangarap, kundi bilang isa na nauunawaan ang responsibilidad. Sinabi niyang walang halaga ang yaman maliban kung ibahagi sa taong nakakita sa kanyang halaga bago dumating ang tagumpay. Puno ng luha ang mata niya nang mapagtanto na hindi siya bumalik para patunayan ang yaman kundi para tuparin ang respeto. Inamin niya na nananatili pa rin ang takot sa loob niya. Pero lumakas ang tiwala sa pamamagitan ng pasensya at pagiging consistent. Nawala ang lungsod sa paligid nila habang ang mga taon ng paghihintay ay naging isang marupok na desisyon. Tinanong niya kung mananatili ba siya, kahit bumalik ang hirap ng buhay, kinuha ang kaginhawaan at papuri. Walang pag-aalinlangan siyang sumagot, ang pag-ibig na itinayo sa kabutihan ay nakaligtas sa kahirapan, yaman at bawat bagyo. Inabot ng kamay niya ang kamay nito, bahagyang nanginginig, tinatanggap ang hinaharap na hindi na tinutukoy ng duda. At sa ilalim ng parehong langit na minsang nanood sa gutom, sa wakas ay natagpuan ng pag-asa ang pangmatagalang tahanan nito.